Bear with me guys, ha? Bear with me guys. Makababa lang tong ano, makababa lang tong first. Yan. Okay. Good morning, God. Today is Sunday, Father, April 6th, and I rise with a heart full of gratitude. Thank you for the beauty of this new day, for the gift of rest, and for the opportunity to draw closer to you. As this Sunday unfolds, I pause to reflect on your goodness and all the ways you have faithfully provided. Father, I thank you for the blessings of the past week, for the victories, the lessons, and even the struggles that have shaped me. I trust that you are working all things together for my good, and I surrender the challenges ahead into your hands. Give me the strength to face each moment with faith, and the wisdom to walk in your ways. Bless my loved ones today, Lord. Surround them with your love and protection. May they feel your presence in every moment, whether they are resting, working, or in quiet reflection. Grant them peace, joy, and a deep sense of your unfailing love. As we step into this day of rest, Lord, let our hearts be refreshed and our spirits renewed. May we be filled with gratitude for all you have done and full of hope for the days ahead. I trust that with you, every moment is a gift, and every day holds the promise of your goodness. In Jesus' name, amen. Hello mga chuy, mga chay. Hello internet, hello viewers. Saskatoon guys. As always, the home of Q-Line. Saskatoon. Hindi kami nagkasalubong ni Ken dahil doon sila dumaan sa Trans-Canada 1 Big Highway. Ako dito ako dumaan sa may Highway 16. So kaiba kami ng route. Hindi ko siya nakita. Today is Sunday. Walang tao sa yard. Subukan kong i-unload yung equipment kasi para matanggal na siya sa aking trailer. Maikabit ko yung aking trailer ulit para for another load back sa US. Ano ang plan? Bukas. Pero parang nakakatakot eh. Baka mahulog kasi. Look into my eyes.
hello, shoutout sa mga taga Saskatoon. Dito ako. Keep left to Highway 16. Aha. Tama na. Tigil ka. Gutom na. Oh. Hey guys. Sasamantalahin ko muna habang stop sign, stop pa. Saan ba yun? Hey, shout out kay Nax Mayor. Ito, isang sundalo sa Amerika. Marco, I am now fully retired US Marine Corps. Plenty of time to spend with my family and to keep up with your contents. Wow. I am Nax and I became a Pinoy trucker sub since early 2024 when our unit got assigned in the Philippines for 6 months. Na-assign siya sa Pilipinas. Keep on trucking. Shout out to my Filipino buddy Randy and San Diego, California, for translating the videos during the time. You know what, Nax? I'm sorry if you don't understand what I'm saying, bro. You know what I'm saying? Yeah. Thank you for your buddy Randy for translating my context to you so you could understand. Randy, shout out to you, Randy. Isang dating retired military na si Nax Mir. Isang sundalo, guys, nanonood ng Pinoy Trucker. Well, Nax, enjoy your retirement. Yeah, you're correct. You have more time now to spend with your family, yo. You know what I'm saying, bro? So
the question is to you, Nax, what's the plan after military career? What's your plan? You want to drive a truck? Or you just want to spend time with your family? Let me know. What's your plan? Mapapa-English tayo nito. Anyway, Nax, thank you so much, Nax. Nax Mayor, bro. Big shout out to Nax Mayor and Randy in San Diego. Maraming salamat, kabayan, sa pag-translate ng aking content para maintindihan ni Nax Mayor. Sakit na ng aking likod, guys. Mga chuy, mga chay. Sarap pagpamasahe. Yung pangit dito sa yard na to, kasi pag once tunaw na, putik. Oh my goodness. Guys,
Itong equipment ito, dito to siya i-unload. Kaya ko kayang i-ba to. Try. Try ko lang. Yan si Malina, yung babaeng driver namin. Pangalan niya is Malina, yung apelyido ko is Malinab. Kulang na lang ng B. Kulang na lang ng B para yung first name niya saka last name ko kakapareha. Daming RG, ano? RG, ang daming farm equipment to. Tapusin ko lang to mga chay para mababa ko tong traktor. Oh, nilagyan yun sa kanya ng ano. Yun, ito yung sinasabi ko. Yeah, pwedeng lagyan para makita mo siyang umiikot. Magagamit yan sa winter time. Sa akin wala. Aray, pusang gala. Itong mga boomer na to, ito ay 3/8, yung pan 3/8 yung maliit, but pwede siyang gamitin sa half inch na, ito half inch malalaki, ito 3/8, pero ito kasing hook na to, hindi siya pwedeng saksak dito. Compare mo dito sa 3/8, maliit yung 3/8, pwede mong isaksak tong hook. So 3/8 ang ginagamit ko sa half inch na chain. Every after use, nilalagyan ko siya ng lubricant. Para ready to use for second round. Okay.
Ito ay mga bagong ano, heavy duty diesel engine oil. Kumuha ko sa Loves. Diyan lang siya. Okay, anyway, all done here. Ito yung panglagay sa gilid. Ito tapon ito. Yung mga puti, nakakuha sila ng idea sa akin. Alam niyo kung anong idea? Ito, kita ko sa inyo mamaya. Sabi niya, oh, it's a good idea. Of course. Diba guys? Of course. Pilipino eh. Diba? So hindi siya nababasa guys. Yun ang purpose niyan. Tatanggalin ko dito. Subukan kong i-unload para bukas. Ay ay ay. Oof. Susubukan ko lang. Pero parang masyadong mataas eh. Kita ko ba? Parang hindi ko kita. Okay, gender yan ang gitna. Jose. Okay. Okay. Oh, para pala tong loader. Yan o, konting ano lang o. Yan. Parang hirap men. Konting galaw mo lang eh. Oh. So straight lang. What is that? Dandahan. 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 Uy. Malikot kasi eh. Malikot ang ano.
guys, ha? Bear with me guys. Makababa lang tong ano, makababa lang tong first. Yan. Okay. Dali lang. Yeah. Yeah, okay. Perfect. Yan no, malikot siya oh. Whew. First time ko nagbaba ng ganitong equipment. Holy smoke. Hindi mo alam kung saan pupunta yung ano eh, gulong. Oh. Whew. Forward. Pagabante, okay na pagabante. Plus success. Galing pala nito oh. Minor pala to. Ito minor. Then brake. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O, with a boom boom there, with a boom boom there, there boom there, boom there, boom 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 boom. Hanap ko lang siya ng paparkingan. Kaway-kaway yung ano eh. Clutch, brake, slowly. Alright, until here na lang guys. Okay, parking. That's it. Success. Success.
First time akong nagbaba ng equipment ng John Deere. Pero nakakatakot. You know what I mean, guys? Nakakatakot. Woo! That's it. Nandiyan na siya. Ngayon, babalik ko tong aking trailer. Pero pag truck ay pa-drive mo sa akin, I see you. Pero yung mga hindi tayo train eh. Perfecto. Mga Chay, viewers, tapos na ako. Success, first time kong nagbaba ng equipment ng John Deere dito pa sa yard ng Q-Line. Kasi kung hihintayin ko sila bukas, it takes time. 8 na sila papasok dito. Maaga akong alis dito, magpapahugas na naman ako ng aking truck. Pagdating ng Saskatchewan, hugas ng truck. Pagdating ng Yorkton, hugas na naman ng truck. But anyway, yeah. So bukas kasi marami akong gagawin dito bago ulit ako babiyahe pabalik ng Amerika. Papalit ako ng baterya, papalit ako ng gulong sa trailer kasi manipis na lang konti. Pero okay pa naman, pero ang dami nilang stock na gulong. Magano ako magtawag dyan, yung mamarayig ko sila, natagaan ko nila new tires dun sa trailer, palit ng baterya, pacheck ko sa aking mga problema ng truck. Kasi the last time nag lost power ako, 93 kilometers lang yung aking takbo ng truck. So hindi ko alam kung anong nangyari, so papacheck ko. So kaya ako na nag-unload ng equipment dito sa yard. Pero kinabahan ako sobra kasi napaka ano lang manobela, parang kunting galaw mo lang liliko siya eh. But malakas ang loob ko. Why? Kasi ang lapad ng gulong, yung 3/4 ng gulong, 1/4 lang yung lumabas. So yung lapad niya nandun talaga sa deck. Pero kung manipis yung gulong na yon, yung saktuhan lang, like mga piloder na saktuhan lang talaga dun sa deck, ay hindi ako magpapakaano dun. Dahil mahirap na, mahulog. Hindi tayo sanay dun sa pagganyan-ganyan ng ano eh. Para siyang piloder na style, gumaganyan-ganyan, no? So kaya malakas ang loob kong ibaba siya, i-unload siya, then bukas bigay ko na lahat ng mga papilis dito. Then bago ako aalis ng Saskatoon, everything is good na. Sana maging kondisyon na lahat ang truck. Kasi nga ay mahirap pag long haul at pasira-sira ang truck. Okay lang sa akin, walang problema. Hindi naman ako gagastos pag nasira sa highway. But yung delayed mo doon sa Amerika, madidelayed ka, basta maraming maapektuhan. Yung load, yung pag-pick up mo ng load, ikaw bayad naman yung pag na-delayed ka doon, mga hotel, bayad ka naman. But ayokong ma-delay. Gusto ko laging always on time sa aking pick up, sa aking delivery. Kaya nandito na rin ako sa Saskatoon, sa main yard ng Q-Line. Lulubos-lubusin ko na rin lahat ng aking papagawa, lahat ng aking mga papalitan para pagsibat ko, everything is good. Hanggang salamat sa inyo ang pagtanaw and pag-amping mong tanan, guys. Keep safe and yeah, we will keep on tracking. Have a good night.